Abay, totoo pala talaga etong nakuhang award nga na itong City Kong. Deserve, sabi nga ng mga netizens. Kahit anong pagmamalinis mo daw, Mr. Rodrigo Duterte, hindi pa rin umobra sa Organized Crime and Corruption Reporting Project. Noong 2017, kinilala siya bilang Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Sa madaling salita, siya daw ay pinakakorap. Ito yung madalas kong sabihin na ang sistema na itong mga ito para hindi mahalata yung kanilang katarantaduhan, kawalang hiyaan, at panggagago sa ating bansa, ipapasa sa iba yung kanilang mga ginagawang kabulastugan. Magmamalinis. Sila kuno ang biktima. Sila kuno ang nagmamahal sa ating bansa. Ganyan. At syempre, ginamit ni Digong ang kanyang mga alipores. Gumamit ng mga fake news and disinformation para bumango yung kanyang pangalan at siraan yung kalaban. Ganyan po ang labanan or ang sistema netong mga Duterte. Habang nagpapanggap siyang tagapagtanggol ng bayan, lalong lumaganap ang katiwalian sa ilalim ng kanyang rehimen. Mula sa bilyon-bilyong anomalya sa Farmally, mga tinagong yaman ng kanyang cronies, hanggang sa paggamit ng gobyerno para sa sariling interes. Ngayon, gusto pa daw bumalik na si Digong. At ang mga uto-uto naman nating kababayan naniniwala na pwede pa itong mangyari. So, ganyan. Diyan pa lang po ay niloloko na kayo. Pinaniniwala kayo ng ilang nasa paligid neto si Digong na pwede pa nga siyang bumalik. Mantakin nyo Most Corrupt Person Award. Ay pang Guinness Book of Record pala ito. Ito si Duterte, si Sara Duterte rin. First ever Vice President impeached in the lower house. Ayan, most corrupt person in the world noong 2017, etong sinasabi nyo na Tatay Diggs na maraming ginawa sa ating bansa. Sa tingin ko marami talaga siyang ginawa sa ating bansa, para sa ating bansa. Kaya lang kasi yung kanyang mga ginawang yan, puro katarantaduhan, puro kawalang hiyaan at panggagago. Good luck.